ang nagsultian ng mga pulong mao si Job. Amen. Na nakailata kay Job. Siya ang usa sa mga klase nga tao nga daghag giatubang nga mga pagsulay. Pero later nasabtan niya maigsoon nga ang katuyuan nato mga pagsulay is aron ligunon siya, aron ma-purify ang iyang kinabuhi. So kita kung iagi ta sa mga pagsulay, the result of that trial may gala is gold. Amen. We shall come forth as gold. So nindot ang outcome sa mga trials. Mo nga dili nato likayan ang mga pagsulay. Amen. Karon nga tuig, if we try to look back way back January until tonight mga igsoon, nakita nato kung saang mga pagsulay nato, dili ba no? But out of them all, God delivered us. And katong mga trials nagbunga to siya og maayo sa atuang kinabuhi. Sabi ninyo, dili ta maingon ani karon kun dili tungod sa mga pagsulay. So magpasalamat ta sa Ginoo, not just for the good times but also in bad times. No, because even in bad seasons sa atong kinabuhi mga igala naay panalangin din ha. So magpasalamat ta. That's why the Bible says in everything give thanks. So asa man na siya nag-refer kanang word in everything sa ato ang mga sitwasyon sa kinabuhi. Kahimtang nato ba? Dili ba? Dili ba sa matag butang maayo ang ato ang kahimtang, maayo ang ato ang sitwasyon. Naay mga panahon sa atong kinabuhi nga di maayo, di ba no? Naay mga panahon kasakit ta, naay panahon nga kanang hubas gyud ang ato ang kwarta. Naay mga panahon gyud nga naay mga kasakitan. Karong tuig ay isa sa mga pinakabugat nga panahon sa akong kinabuhi because this year gikuha sa Ginoo ang ako ang igsuon. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay balo ba mo ang iyang grasya way paglubad. Salamat jud kay sa Ginoo. Kung wala ang grasya sa Dios, wala na siguro ko sa ministry. Hagbay ra ko nadala sa kaluyahon kay ang tao nagid bay kaluyahon. Dili gid bay ata mga super people, dili ba no? Dili ta mga superman dili mga igsoon. Natay mga kaluyahon. So even until now, you know what? I will confess to you nga the struggle paghapon ko sa kamingaw emotionally sa kung may nako kay sabi niyo ngalan nga tao lang ta di na to maiwasan nga makainomdom ta, mingawon ta, and gawa sana may gala na apoy mga uban pa nga mga pagsulay ginatubang nato sa kinabuhi. But you know what? Magpasalamat ta sa Ginoo kay luyo sa tanan nga mga pagsulay, wala ta pasagdi sa Ginoo. Kamo namoy mga ma-share nga mga experience yung karong tuiga. Pero usa ka butang pasalamatan nato nga through His mercy and grace na paghihapon ta karon nagbarog. Amen. So yun na kamaayo ang Ginoo. That's why the Bible says in everything, not for everything. For everything kana mga things nga nadawat nimo, but kanang word in everything meaning nagrefer na sa imong mga different situations sa kinabuhi. In everything. Naay pagkaon o walay pagkaon sa imuhang atubangan, naay kwarta o gamay ang kwarta mga igsoon, in everything give thanks. Because God never stops being good. God never stops being faithful. Amen. God never stops, no? Wala siya naghunong sa paghatag sa ato. He always give what we need. Mao na nga karon nakatindog pagyapon ta og nakalahutay ta. Only by His grace. Mao na si Job. Kanong gikanta ni Job. Amen.
I shall come forth as gold. Katong nga kanta, mensahe na to para natong tanan. So before nato mga igsoon, nga tapuson ang kining tuigan ni, we need to look back the faithfulness of God and try to look in your own personal life how God has been faithful and good to you. Amen? Nakoy hangyo sa tong tanan. Dali lang mga igsoon. Uy, sa'yo pa man di. Ay, bisa, late mo, pero sa'yo pa. Praise God. Nindog ta. Amen? Pero dili na to anaron mga igsoon nga kanang moabot ta sa simbahan nga late kayo. No? Oo. Kaya ginaingon nila, ang sige ko no malate, dili daw na mo sinso. Tinuod would be, you know why the Japanese and the Chinese people are so successful? Kabalo ba mo? Kay ginatagaan nila og taas kayo nga importansya ang time. They're very kaning particular sa time. Sa ilang time nila. Amen? Amen. So kita, Christian ta, tagaan din nato taas kayo nga importansya ang time na to para sa Ginoo. Amen? Palihog mga higala sa 2 Timothy. Kani ang last nga Webis sa 2024, and thank you for being here tonight. 2 Timothy chapter 3 ta magsugod og basa. O tanaw nato dinhi sugod sa bersikulo 12. In verse number 12, the Bible says, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." So given na gyud ning mga kaning mga kasakitan, mga paglutos sa mga katawhan sa Dios. Amen? So we should expect this sa atuang. Okay? Verse number 13. Tanawan ninyo, "But evil men and seducers," kasabot pa mong seducers, mga mangingilad ba? "Evil men and seducers shall wax worse and worse." Na, dayag na gyud ni kayo karon. Deceiving and being deceived. So sila nangilad, sila nga nagapanlimbong, sila pod ginalimbungan. Amen. Ang lesson na may gala, so para dili kay ilaron, ayo pangilad. Principle of sowing and reaping gihapon, di ba? No? Okay, verse number 14. "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works." Chapter 4 verse 1. "I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry." Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong gabi. Father God in heaven, we thank you so much for giving us
a time to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Aning dako nga pribilehiyo nga makasimba mi sa imo karon, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat sa mga katawhan nimo nga ni adinhi despite sa ilahang kabisi, sa ilang kakapoy. Lord, salamat kayo sa ilang faithfulness o panalangini sila Ginoong Dios. Father God, tonight we ask for your presence and your blessing upon the things, Lord, nga gusto nimo itudlo para sa amo. I pray, Lord, nga ikaw magliho kuban sa imong gahom para sa amo ang kinabuhi, hayagi ang among mga hunahuna, istoryaha ang among mga kasing-kasing, gamita kini nga pulong, Lord, to encourage everyone tonight. Father, mangay ko sa imong tabang, tagay ko kaalam, gahom, kaisog, nga iwali ang imong pulong. Kay kini, Lord, ang among gikinahanglan, kay mauni ang kamatuoran. Lord God, we commit to you these things and bless the remainder of time tonight, Lord God. And we ask, Lord, nga ikaw ang Ginoong Diyos, mapataas karon nga gabi. Kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus' name. Amen. Salamat po din na mo maglingkod. Our message tonight, wow na to diri mahigala sa verse number 1 sa chapter number 4, where si Pablo nag-ingon siya kang Timothy, I charge thee therefore. That's the message karong nga gabi. Busa ako nagsugo kanimo atubangan sa Dios o sa Ginoong Hesukristo. So si Pablo mga higala na siya gisugo, na siya gihatag nga mando, na siya gihatag nga instruction kang Timothy. Now we know mga higala kang kani si Timothy usa siya sa mga alagad sa Dios. And what I want you to understand is that everyone here are servants of God too. Amen? Not just ang pastors, not just ang mga full-time nga mga workers, but also the people of God. All saved people are servants of Jesus Christ. So kaning instruction nga gihatag ni Pablo is applicable ni siya para sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Now unsa man ang reason nganong naghatag si Pablo og charge kang Timothy? Well, naay mga pipila ka mga hinungdan nga makita nato dinhi sa pulong sa Dios. Ang una mga higala is tanawan nyo dira in verse number 13. Gingon ni Pablo sa chapter 3 in verse number 13. The Bible says, apan ang dautan nga mga tao ug mga mangingilad musamot kangilad nga nagapanlimbong o ginalimbungan. Tungod mga higala kay musamot og kadaghan ang mga dautang tao ug ang mga mangingilad. Amen. So na-charge gihatag si Pablo kay Timothy in order for Timothy not to be deceived or not to be caught by evil people. Karon nga panahon daghan kayog mga dautan nga tao. Tungod mga igsoon tungod sa poor, sa pangit nga pagdala sa ato ang presidente dinhi sa ato ang nason. Rampan kayo ang mga drugs karon, ang killings, ang crime, bisag unsa mga igsoon nga mga mga crime karon, grabe. Karon masulti nato, makasulti man nga walay safety diri sa kalibutan, pero mas grabe karon. Dili safe karon. Sa una pwede ka lakaw kung gabi, dili ka mag-worry, dili ka mahadlo. Karon mga higala is di na ka basta-basta makalaglag kung gabi. Kano man daghag mga addict, daghag mga rapist, daghag mga dautan nga tao karon. Amen. Kay dili maayo maigsoon ang pagdumala. And you know what? Kanang ingon ana mga higala nga mga panghitabo, gi-prophesy na siya sa pulong sa Dios. Nga moabot gyud ang panahon nga ang mga dautan nga mga tao ug ang mga scammers, mga mangingilad nga mga tao magkadaghan sila, magka-worse siya. The Bible says, but evil men and seducers shall wax worse and worse. Amen. You know what? So tiyanta mo, brothers and sisters, we are now in the last days. If this year, we believe that we are in the last days, samot na sa 2025.
Mas closer ta sa last days sa 2025. And kibalo ba mo nga kana gi-prophesy na sa pulong sa Dios nga magkadugay mga higala ang kalibutan magka-worse ug magka-worse ang kalibutan. You know what? Ang kalibutan dili siya magkanindot, dili siya magka-better. This world mga higala paminaw is, you know, padulong ni siya sa destruction. Kaning kalibutanan eh. Ang kalibutan dili siya magka-better, magka-worse ang kalibutan. That's why nga kita sa mga katawan sa Diyos, we are here on a mission and dili dapat nato ibutang, ikiling ang ato ang kasing-kasing diri sa kalibutan. Kay kining kalibutanan ni Maygala, magka-worse ni siya, and someday God will burn this planet Earth. Tanaw niyo in verse number 1. Giingnan ta sa pulo sa Diyos in verse number 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Unsa man ang word perilous? Perilous sa Bisaya mahigala ka ng makuyaw nga mga panahon. Delikado. You know what karon nga panahon delikado, kuyaw kayo. Hello. Moadto ka og laing ang mga lugar mahigala dili ka pwede magkumpiyansa. Ngano man? Wa kay balo na ay nagatang si modihan ay mga daotan nga tao diya mahigala. Karon mahigala no ay mga tao di na sila ganahan mo bakasyon kay basin matripan sila. Mamatay sila dito sa lugar nga ilang gatuan. All I can say tonight mahigala nga ang pinaka-safe nga lugar adtuan sa mga katawan sa Dios ang ilang balay o ang simbahan. Mao na siya. If you want to be safe, stay in your home. If you want to be safe, go to the church. Kung nakay adtuan nga lahi nga lugar may gala, mato ka sa mall, mato ka sa dagat, anywhere, kinahanglan ka mag-pray una before ka mo adtuan na. Kaya nga naman may gala, walay safe karon. Naata sa makuyaw nga panahon. And patanaw mga higala, sa 2025, musamot pa gyud na. You know, bago lang ko makita nimo sa social media, makakita kag mga balita dira. Mga news, grabe ang mga palahubog karon and tungod sa nagkadaghan ang mga palahubog, daghan ang mga aksidente, mga bangga, mga patay, daghan kaayo ug mga nanghitabo karon nga panahon. Amen. So the second thing mga higala anong giingnan ni Pablo si Timothy, I charge you these things, hinganana, no? Before God and before our Lord Jesus Christ. Ano? Verse number 3, kaniyang ikaduhang reason, for the time will come. Kay moabot ang panahon. Moabot ang panahon. Kay ang panahon moabot. Ngaon sa man, sa diha nga ang mga tao dili na mulahutay sa maayong pagtulunan. Hello. Karon no daghan kayog mga tao nga di na gyud sila kalahutay sa kaning maayong pagtulunan. People, right? You know, people in our time are not interested in the Word of God. They're not interested in knowing the truth. They're not interested in listening to what God, you know, unsa ang isulti sa Ginoo para sa ilang mga igsoon. People are just not interested in worshiping God, in listening to His Word, and in knowing unsa iyang kabubuton para sa ilang kinabuhi. In fact, may gala, makita niyo karon nga ang mga tao mga igsoon wala nay pakabana sa ilahang kalag nila. Dili ba? Wala na sila pakabana anang langit o impyerno. Why? Ang ilahang mind, ang ilang heart, naanatanan, gikiling nila dinhi sa kalibutan. Wala gyud nila mga igsoon ginahuna that someday mamatay sila. Wala nila ginahuna mga igala no nga pwede sila mamatay sa bisag unsang adlaw. Kita mo nakakuan mo sa mga kuan dira sa Facebook. May mga tao nga katong van, di ba no? Namatay ito katong eroplano, na-crash dito dapit sa kuan. 40 ka tao ang gituuhan nila maigsoon nga namatay dito sa plane crash. Ubot asa tong lugar to. Pero naay mga ingunana nga mga panghitabo. And you know what? Those people did not know. Na mao na to ang last nila nga adlaw.
dinhi sa yuta. And you know what? That's why si Pablo nagsulti siya kang Timothy, I charge thee therefore. Why? For the time will come that people will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. So na mga tao karon may gala nga dili na nila mga igsoon kanang himuon ang kaning Holy Spirit nga mao'y magtudlo sila, mag-convict sila. Dili na nila mahigala dili na nila maigsoon kanang respetuhon ang pastor nga nagwali sa pulong sa Dios. They have itching ears. Ilang gihimo na ilang kaugalingon nga mga teacher. Sila na ang teacher sa ilang kagulingon may gala, ilahan ang kagustuhan ang ilang sundo nila. Amen. Tanawon niyo diha ang gingon sa Bible, for the time will come, kay ang panahon moabot sa diha nga sila dili na mulahutay sa mayong pagtulunan, apan subay sa ilang kaugalingon nga mga panggibog, sila magpadaghan ngadto sa ilang mga kaugalingon ug mga magtutudlo. It's like pareha sa mga Israel sa una ba? Dili ba when Moses led them to promised land and then abot sila dito sa Kamingawan, gikapoy sila dito sa Kamingawan. Dili ba gusto sila mobalik mga igsoon dito sa Egypt? Gikapoy na sila ug sunod kay Moses. And then unsay lang gisulti may galay Numbers chapter number 14, maghimo ta og captain nato. Siya ang mag-lead sa to balik sa Egypt. You know what, right now in our time mga igsono, dili lang mga tao diha sa gawas but even inside the church naay mga katawan sa Dios may gala that they have itching ears. Di na sila molahutay sa maayong pagtulunan. Ilan ang gihimo ilang kaugalingon nga ako ang teacher sa akong kaugalingon. Don't teach me, pastor. I know what I'm doing. Na yung mga tao yung ana karon. And you know what, tanawon nimo ilang kinaway may gala is it is against the word of God. Amen. You know what? There's a reason why God gave us pastors, teachers, and evangelists. There's a reason for that. We have to listen to them. We have to respect them. We have to accept what they are teaching and what they are preaching to us. There's a reason for all of this. You know what? When the children of Israel, sa diha mga Israelita, gihimo nila mga igsoon ang ilang kaugalingong mga teachers, and the Bible says they did that which was right in their own eyes. Wala sila leader, wala sila teacher, wala sila preacher. Sila ang preacher sa ilang kaugalingon, sila ang teacher sa ilang kaugalingon, and guess what? Kay baluba mo mga igsoon unsa ang dagan sa ilang kinabuhi, hiwi ang dagan sa ilang kinabuhi. Amen. We need a leader. That leader, mga paminaw, is not perfect, but there's a reason nganong gitagaan ta og leader sa Ginoo. Amen ba? Kay kung walay leader, ibutang ang Ginoo sa iyang makatawhan, ang iyang makatawhan magkatibulaag. Ug dili na mao'y gusto sa Ginoo og plano niya para sa iyang mga katawhan. Amen? But there will come a time that people may have itching ears. Ilang himuon nilang kaugalingon nga teacher, dili na sila mulahutay og maayo nga pagtulunan, di na sila maminaw sa magwawali sa pulong sa Dios. Now, unsa man mga igsoon ang gi-charge ni Pablo kay Timothy, knowing these things nga kini mahitabo in the last days, and now we are in the last days. Amen. Nata sa katapusan na nga adlaw karon nga mga adlaw. Ug karon mahigala gitagaan tawag information gikan sa pulong sa Dios that in the last days magkalala ang mga tao. Ang mga dautan managhan sila, ang mga mangingilad managhan sila. Naay mga uban mga igala nga di na sila mulahutay og maayo nga pagtulunan. Naay mga uban himuon na nila ilang kaugalingon nga sila ang leader, sila ang teacher sa ilang kaugalingon, and dili na sila maigsoon mo yield sa authority. And karon may igala gisultian ni Pablo si Timothy, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the quick and the dead. Kisa man ang quick, kana mga saved, dead, mga unsaved.
Okay? Unsa man mga higala ang giingon ni Pablo. Una sa tanan, tanawon niyo diyan mga higala sa 2 Timothy chapter number 3 in verse number 14. Tungod kay sa katapusan nga mga adlaw managhan na ang dautan nga mga tao ang mga tao nga mga mangingilad. Tanawon niyo in verse number 14. Ang giingon ni Pablo da kay Timothy, but continue thou. You know what unsa na siya nga mensahe? Ang mensahe ni Pablo ana kang Timothy, be faithful sa imong kinabuhi. Be faithful sa imong kinabuhi. Stay faithful. Stay faithful to God, to Jesus, and to your Christian life. Mao na ang kinahanglan nato buhaton pud mga higala. Paminaw mo maigsoon. Ang instruction ni Pablo para sa bag-ong tuig para natong tanan diri, magpabilin ta nga faithful. Bisan magkalala ang kalibutan, magkadaghan ang dautan nga mga tao, magkadaghan ang mga seducers or mga mangingilad mga higala, magkadaghan ang mga rebellious nga mga tao ug ang mga Kristohanon, ang pulong sa Ginoo para nimo pagpabilin nga matinumanon ug matinud-anon sa Ginoo. Amen? But not just be faithful to God, to Jesus, and to yourself, may gala, but ikaduha, tanawon nyo balik na in verse number 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Be faithful, ikaduha, in the Word of God. Higala, paminaw mo, this 1 year, nga nakapaminaw ta sa pulong sa Dios, wala siguro nagkulang ang Ginoo sa pagtudlo nato. You know what? We learn a lot of lessons in our life, in the Word of God, just by listening. Amen? We learn a lot. And ang gusto sa Ginoo para nato may gala paminaw, even in the coming year, don't stop learning. Padayon sa pagkat-on gyapon. Dili ta dapat mga higala nga makontento sa atuang kalag nato. Sa pulong sa Dios, kinahanglan ang kauhaw nato ug ang kagutom nato sa pulong sa Dios. Sama sa kung giwali sa inyo katong mga milabay nga mga bulan, ipabilin ug ipadayon nato siya. Because the moment may gala nga musulti ta, enough na diha magsugod mapasmo ang atoang kalag. Kung mapasmo ta, magdaot ta. Magdaot ta spiritually. And later, kung dili nato patambalan ang atoang sakit, mamatay na pud ta. Amen. And we don't want that in 2025. You know what? Naay mga Kristohanon karon nagdaot sila spiritually. Not physically, but spiritually. And karon kung tanawon nimo ang ilahang spiritual life, ang ilang Christian life, it is completely masulti gyud nimo igsoon, patay gyud sila. There's no life nga makita nimo. There's no influence. There's nothing nga makuha nimo sa ilang kinabuhi. Why? Because patay na ang ilahang spiritual life. Unta higala ikaw ako karong 2025 dili ta mga matay. Do not allow yourself to be dead again. Nga naman, gibuhi na biya ka sa Ginoo. Ipabilin nga buhi ang imuhang Christian life sa 2025. Amen ba? Sunod mga higala, ang giingon ni Pablo diri, tanawon ni Palog in verse number 2. Verse 1 and verse 2, okay? I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Tanawon sunod, preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Unsa man higala, in 2025 paminaw, tungod kay giingon ni Pablo, magkalala ang mga dautan nga mga tao o ang mga mangingilan tungod kay sa katapusan nga mga adlaw na daghan nag mga tao nga di na mula hutay sa maayong pagtulunan. Tungod kay sa katapusan nga mga adlaw naay mga tao nga magrebelde against sa Dios o sa iyang pulong. Timothy, kinahanglan ka magwali og isog. You know what we need in 2025? Hard preaching. Nga naman, kung
kung taphaw ang atuang pagwali sa pulong sa Dios mga igsoon, dili ta mulig-on ana. Dili ta mahimong sound in faith, sound in doctrine. You know what? Kaning mga simbahan nga nakita nako o nailhan nako may gala nga wala gawali og isog sa pulong sa Dios, ang ilang mga membro sa ilahang simbahan mga huyang. Dili ta dapat musugot nga mahuyang ta spiritually. Aron dili ta mahimong huyang, kinahanglan ta og strong, sound, and hard preaching. Amen? Kaya abi niyo mga igsoon, no, kung ato ba nung kanang kwanon, i-adjust nato ang pagwali sa pulong sa Dios base sa unsay gusto madunggan o madungog sa mga tao, that people mga igala nga ato ang walihan, di gyud na mahimong tarong ang ilahang dagan sa kinabuhi. Amen. So ang atong kinalan buhaton diri sa atong Sibay Megala is kinalan kita sa ato ang kita no sa mga Kristohanon, kita ang mo-adjust sa atong kagulingon ug atong i-align ang atong kinabuhi sa pulong sa Dios. Kita ang musunod sa pulong sa Dios. Dili ang pulong sa Dios ang maoy usbon nato ug ato ang i-adjust para ang mga tao dili ma-offend sa pulong sa Ginoo. Kay balo ba may gala nga ang pulong sa Dios offensive gid siya. Offensive magyud ang pulong sa Dios. Kung imuha gid ning iwali tanan sa tao, ma-offend man gyud ang tao. Ngano man perfect gud ni nga perfect book gud ni. Ikaduha, holy book. Ikatulo, pure book. Walay mali dinhi. Walay crooked dinhi, walay hiwi dinhi. Walay bakak dinhi. Walay pangilad dinhi. Mao na mga igsoon paminaw, ang tao nga naay sala pag makadungog siya sa pulong sa Dios, ma-offend gyud siya. Amen. Kay ngano man sawayon man to siya sa pulong sa Dios. Amen. Pero just because mga igsoon ba no, kay naay mga tao maigo sa pulong sa Ginoo mga higala ba no, ingon na i-adjust nato, dili nato i-adjust gihapon ang pulong sa Dios. We have to preach the word of God. Ang gingon ni Pablo kay Timothy, preach the word. You know what? Usa nga ako ang buhaton 2025, I will preach the word gihapon sa inyong tanan. Whether you like it or not, whether ganahan ka makadung sa mensahe o dili may gala, I will preach to you the word of God. Even if you don't like it. Amen. Because we're not here to entertain you. We're here in order to learn and to be transformed. But you know what? Dili ma-transform ang atong kinabuhi kung dili diwali sa tua ang pulong sa Dios. Amen. We have to allow the word of God. Ngaon sa man maigsoon, nga mukuan gid siya, mo penetrate, mukuan gid siya ba? Kaning mo mag-take rule gid siya, maghari gid siya sa atong kinabuhi. I-allow nato ang pulong sa Dios nga mo'y mo bag-o sa atoa. Amen. Kanipod mga igsoon ang katapusan. So ang una may gala ison sa to, ang charge niya kang Timothy, be faithful to God, to Jesus, and to yourself. Ikaduha, be faithful to the word of God. Ikaduha mga igsoon, ay ikatulong nga yung gi-charge may gala is mo siya, preach the word. We need hard preaching. Hello. Dili sa itong simbahan na may mga gananog hard preaching. Unay mga uban po din ng mga members sa itong simbahan, di sila gananog hard preaching. Amen. And mahigala paminaw, do not accuse the preacher kung magwali siya og hard preaching. Kaya nga naman,
As long as he is preaching to us the word of God, kana nga preaching may gala is acceptable and pleasing to God. So bisag kung sa may galang iwali sa tuwa basta naa sa pulong sa Dios, paminaw, we have to listen, accept it, and apply it. Okay? Ikatulog ang katapusan mo na yung gingon ni Pablo. Verse number 5. Ang gingon ni Pablo, una mahigala diri, apan magbantay ka diha sa tanang butang. Higala, usa sa mga dapat buhaton nato bitano in the coming year. Ang charge sa pulong sa Dios sa atong tanan diri, magbantay ta sa tanang butang. You have to be very, very, very cautious and careful to your actions, to everything, to the places ngay mga tuan, sa mga tao ngay mga associate, mga igsoon, may company, bantayan nimo na mga higala. You know what? There are many wounded Christians in this year. There are many people, Christians, people of God, who fell in temptation. This year, na mga uban na kuan sila, na dakpan sila ni Satanas. Karong tuiga. You know what? You know why? Because wa sila nagbantay. Magmatngon kita. Parents, always instruct, tell your children, pagbantay. Pagbantay sa imong mga lihok, pagbantay sa imong mga choices, pagbantay sa imong mga decision, pagbantay sa imong mga ginakauban dira, pagbantay sa imong mga sa imong lakaw nimo, pagbantay sa imong palibot, pagbantay sa bisag asa, sa bisag kinsa, pagbantay. Kabalo may higala paminaw. Kaning kalibutan nga ato ang ginalakwan karon dili ni kasaligan. And that's why the Bible says pagbantay sa tanang butang. Watch thou in all things. You know what? Daghan kayong mga careless nga mga Kristohanon karon. And you know what? Naay mga parents karon may gala, kumpiyansa lang pud kayo sila pud. Paminaw mo parents, kung dili ninyo maigson, pahimangnuan kanunay ang inyong mga anak. I am telling you, you will lose your children. And if paminaw, mawala sila, it is not their fault, it is your fault. It is always the parents' fault. It is always the parents' fault. It's not our fault. It's not the children's fault. You know why? Kamo, kita parents, kita ang gi-entrust sa Ginoo to watch over our children. Amen. And kung mugahay ang kasing-kasing sa bata, paminaw, mugahay ang kasing-kasing sa teenager, mugahay ang kasing-kasing sa inyong anak ni may gala, it is not their fault, it is your fault. Na naman, ikaw man ang gipasaligan sa Ginoo anang bata nimo. You will lose your children kung magkulang ka sa pagbantay sa imong mga anak, sa imong anak. Amen. Watch thou in all things. You know what, parents? We have to be tough. Tinuod ning battle. I mean, the battle we face are real. Dili ni siya may gala fable. It is real ang battle nga atong ginatubang. We have to fight for our lives, for our Christian life, for our testimony, and for our children. Otherwise, we'll lose them. Hello. Young people, watch in all things. Pagbantay mo sa tanang butang. Unsa pang gingon ni Pablo din may gala. Verse number 5. Endure affliction. Unsa man na? Lahutaya ang kasakitan. Higala paminaw mo. Kung ikaw na ay mga kasakitan karong tuiga, be ready. Be ready. Prepare yourself. Brace yourself. Why? 2025. Paminaw, much tougher. Mas tougher ang 2025 kaysa karong tuiga. Sama sa ngayon sa may gala, ang kalibutan wala ni nagabetter, nagalala ang kalibutan. So magkalala ang mga pagsulay nato ga mga hagit sa kinabuhi nato diri sa kalibutan. Pero ang giyon sa Bible para nimo, lahutay sa mga kasakitan, lahutay pabilin padayon para sa Ginoo. Amen. Unsa pa? Verse number 8. Do the work of an evangelist. Verse number 6 day.
But watch thou in all things, endure affliction, unsa sunod, do the work of an evangelist. Buhata ang buluhaton sa usa ka evangelista. Unsa man na? Pagsangyaw, pagwinog souls. 2025, paminaw mo, mangyayala, paminaw. Mga kuan man to, no? Anak ta katawan ta sa Ginoo, dili ba? Kay magkalala ang mga dautan nga tao, dapat magkugitag sangyaw sa sunod tuig. Amen. Dili lang ta mosugot nga ma-times 2, ma-multiply ang mga daotang mga tao, mahigala at least maigsun ma-minus-minusan, ma-minus-minusan ang mga daotang tao. Ngano man, we win them. We won them to Christ. Pag mawin ang tao sa Ginoo, mabago ang iyang kinabuhi. Pag dili ta magsangyaw, paminaw, dili mabago ang kinabuhi sa tao. Unya ang tao magkadautan og samot. And then last but not the least, kani ang buhaton po nato mga higala in verse number 5 gyapon. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, ano sunod? Make full proof of thy ministry. What is ministry? Ministering. What is that? Serving. Dapat na kay mapakita nga proof sa imuhang pag-alagad sa Ginoo sa sunod tuig. Make full proof. Higala paminaw mo, ayaw mo pag ginabuhi sunod tuig, no? Di ka mangalagad sa Ginoo, di ka magpagamit sa Ginoo, wa kay buhaton para sa Ginoo. Ikson paminaw, pag himuin ninyo o ganayang katuyuan ang inyong kinabuhi sa 2025. Amen? Kung sa atong gikanta kaganina, only one life, dili ba? Kung sa chorus sa atong may gala, only what's done for Christ will last. Don't just do your job next year. Paminaw, ayaw lang mo pag business next year. Masudya, ayaw lang mo pag eskwela next year. Do something for Jesus. Make full proof of thy ministry. Dapat na akay mapakita, sunod tuig, kaluyan sa Ginoo, matapos nimo ang 2025, at least mga higala paminaw, na akay record sa imuhang kinabuhi nga nangalagad ko sa Ginoo 2025. Make full proof of the ministry. Now, wala ta nagsulti may gala nga, mo resign mo sa iyong trabaho, mo resign mo, undangon ninyo na yung negosyo. No, keep doing what you're doing, but serve the Lord. Win souls. Amen. Pangabi ko ka lang. Mao na siya may gala mga instruction. You know why? Nga nung gihata na nga mga charge ni Pablo kay Timothy, magkalala ang kalibutan, magkadaghan ang daotan ng mga tao, magkadaghan ang mga mangingilad, magkadaghan ang mga rebellious, ang mga uban nga mga Kristiyano dili na mulahutay og maayo nga pagtulunan, ang uban nila mga higala di na interesado maminaw sa pulong sa Dios, ilahan ang himuon nilang kaugalingon nga teacher, di na sila mo submit og mo respeto sa mga alagad sa Ginoo, sa pastor, sa evangelist o sa teacher, kay ilahan ng ilang kaugalingon himuon nila nga teacher. Higala paminaw, gimanduan si Timothy ni Pablo. Be faithful, stay faithful to the Word of God, preach the Word. Amen? And then, pagbantay sa tanang mga butang, lahutay sa mga kasakitan, naay mga tao mo persecute sa imuha, naay mga challenges sa tubangon nimo, lahutay, don't quit. Amen? And then ang sunod niyang gisod ni Mayala, do the work of an evangelist, meaning evangelize, pagsangyaw. And then at the end, make full proof of thy ministry. Mao na tong buhaton mga igala 2025. Ano man, nanata sa brink, nanata na kili na kita, doon na kita, amen? Happy tata, mutabok sa bagong tuig. So I hope may gala na kay something nga i-purpose sa imong kinabuhi sa bagong tuig, aron na ay meaning and purpose ang imong kinabuhi sa 2025. Idukot ang mga ulo, ipingot ang mga mata. Close your eyes and bow your heads. Close your eyes and bow your heads. Kitagaan tayo mga higala og mensahe karon gikan sa pulong sa Dios. Ang balang espiritu naghatag sa to og mensahe. Unsay mga dapat mga higala nga buhaton nato. And God gave us a charge. God gave us an instruction sama sa gihatag nga instruction ni Pablo kay Timothy. Higala kita po gitagaan ta sa Ginoo og charge. Unsay angay nga mga buhaton nato because 2025 is approaching. Hapit na. Dapat na ay purpose ang imong kinabuhi sa bagong tuig. Father God in heaven, salamat sa mensahe. Please move the invitation, Lord. Bless your people.
Lord, if there's areas sa ilang kinabuhi, kinahanglan nila, Lord God, na desisyonan, help them, Lord. Help them. Maghimo sila og decision karon, Lord God. Lord, we are aware, because of your word, because of what we hear tonight, nga ang kalibutan, Lord, dili ni magkanindot. Siguro ang technology, magkanindot, magka-high-tech, pero ang kalibutan mismo magkalala. Ang mga tao magkadautan og samot. Ang mga tao nga mga mangingilad, magkadaghan sila. And Lord, rampant kayo ni karon sa among panahon. Lord, na recognize ko mo, we are now in the last days. Daghang mga tao karon nga wa na sila pakabana sa ilang kalag, wa na sila pakabana sa eternidad, di na sila interesado maminaw sa imong pulong, dili na sila musubmit sa imuhang pulong. Ang uban nila magrebelde na, ang uban nila ilahan ng gihimo ilang kaugalingon nga mga teachers, dili na sila maminaw sa imuhang mga alagad nga nagdala sa imong pulong, nagwali para sa ilaha. Lord, help us. Naunsa ang imuhang gihatag nga instruction sa mga karon, kini Lord God, pinaagi sa imong grasya, mahimo na mo ni. Lord, please move the invitation tonight. I pray this in Jesus' name. Manindog kang tanan mga higala, with your eyes closed and with your heads bowed. Tonight mga higala, nagtuo ko gistoryahan tang tanan sa Ginoo. And karon nga gabi, gikan mga higala sa imong nadunggan karon, God is charging you. God is charging you. Be faithful. Stay faithful. Stay faithful to Him. Stay faithful to Jesus. Stay faithful to your Christian life. Stay faithful to the Word of God. Sunod nga iyang gi-instruct sa imuha mga igsoon, ayaw pagsawa, maminaw og mga hard preaching. You need hard preaching. You need a bold preaching. Higala, for us to be steadfast, for us to stand for Jesus, aron kita maka-endure, aron kita makalahutay, we need hard preaching. Aron mabag-o ta, we need hard preaching. Higala, dili maligo ang atong kinabuhi kung dili ta mudawat og mga hard preaching. Kana ang gingon ni Pablo kay Timothy, preach the word, rebuke, reprove, exhort, unsa man na, mga hard preaching na sila. Why? Because the time will come that people will not endure sound doctrine. Sunod, watch thou in all things. Pagbantay sa tanang butang, bantayi ang imong kinabuhi. Not just your body, but also your spiritual life. Lahutay sa mga kasakitan. You know what? Salamat sa Diyos, kani nakalahutay ta tungod sa iyang grasya. 2025, wata kay balo, unsay mga pagsulay nato sunod tuig. Ang uban nato na mga tubangon nga pagsulay. Ang uban nato may gala na mas bugat nga tubangon nga pagsulay next year. Pero unsa may mga pagsulay nato nga tubangon next year, ayaw kahadlok na ay Dios, ang gusto sa Dios para nimo lahutay, padayon gyapon. Pagsangyaw, do the work of an evangelist, and then make full proof of thy ministry. Karon nga gabi mayla, kung asa ka gistoryahan sa Ginoo, come to the altar. Pwede ka maghistorya sa Ginoo, pagampo sa Ginoo, Lord help me. Naunsa ni mga charge nimo sa